Kung anong Domingo man ito nung, so duha ka bukang celebration karon kabalo mo unsa nag-celebrate sila sa sun gods. In honor sa deities sa sun og si Star mo na sa Easter Sunday. Ang among mga pagtulunan kini sa atong Ginoong Hesukristo. Walang labis, walang kulang. 100% legit biblical. Wala na buhata sa mga apostoles nga maghuliwik. Pagtulunan sa yawa ang dili sugo sa Dios. Tanawa ra gud ron, ang ilang Kristo karong adlaw patay. O kinsa may nagpatay ni ana? Kamong mga igsuon ang mga Katoliko. Hello mga kapisbo, karong adlaw is Domingo no. Domingo sumoro ang adlaw sa pagkabanhaw sa ilang Ginoo. Human sa ilang Ginoo gilansang din namatay din nabanhaw, karon nabanhaw imbis namatay atong Biyernes. So, imbes na kabutang dito nga in the third day is rose again. Ang nahimong resulta is karon siya nabanhaw. So, Domingo. Nganong Domingo man ito nung. So, duha ka bukang celebration karon. Kabalo mo unsa nag-celebrate sila sa sun gods. In honor sa deities sa sun og si Star mo na sa Easter Sunday. Easter Sunday is si Star. In honor sa usa ka deities sa Babylonia. Nganong deities mo na siya sa Babylonia? Kung gusto niyo i-research niyo para kabalo mo nga kana si Star. Usa na siya ka goddess of fertility. Ngano? Mo bitaw nang ang simbolo niya is nganong naay eggs and bunnies. Unsa may simbolo sa eggs and bunnies? Ang simbolo jud sa eggs and bunnies is fertility. Ug mao na si Star. So si Star is mo na ilahang goddess sa Babylonia sa una. So giadapt ra gihapon nila ang pagano nga tradisyon ug mo na gidawat lang no. Pero diri sa atoa, diri sa Pilipinas, ang atong makita lang jud diri is nagselebrar lang sila ug unsay ilahang kanang kuan kana bitong si tawag ana kanang pagdayig, pagpuri sa ilahang pagkabanhaw, ana lang no, dili nimo makita ang kuan. Pero sa gawas sa nasod, kung asa ng Spain, kung asa ng kana bang Espanya jud ba, asa na siyang Pransya, nag-celebrate jud na sila og kana yung rituals na jud sila rituals kay ingon ana man jud na kung asa ang main nila nga gitukod na nila nga pagano nga tradisyon didto sila jud mag-celebrate og kana ang ritual. So ako ba, kung ako'y kauban ining ato ang amiga, mura og badlungon siguro na ako ni, kay kung sa kuan pa ba, nagpataka lang og tawag ining bungat or buka sa iyahang gitawag og baba nga dili mao'y gisulti sa mga dagko nga mga ebidensya og ilabi na sa practices sa gitawag og mga Kristiyano. Sumala pa niya, ang atoa daw gitawag og celebration, ang pagkabanhaw sa Ginoo, pagkabanhaw daw sa atong Ginoo. Kay namatay man daw Biyernes, pagkahuman nabanhaw daw og tawag ining Domingo. Sa unsa daw pagkaunsa lagi daw nga tulo man daw kaadlaw. Si Kristo daw tawag ining dapat ilubong. Subot pasabot kung tato ang tawag ining tan-awon, suko siya nganong matunong yung Domingo. Nganong suko man kanamo nga sa Biblia nga si Kristo nabanhaw sa Domingo. Saint Matthew chapter 28 verse 1, 9 ug 16. Si Kristo nabanhaw sa adlawng Domingo. Wa siya nabanhaw sa Sabado, wa siya nabanhaw sa Lunes, sa Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Domingo gid siya nabanhaw ug maonin nalatid sa kasaysayan. O di ba ingon ninyo dapat motuo ta sa balang kasulatan o nya karon inyong i-question ang balang kasulatan nga Domingo ang iyahang gitawag og pagkabanhaw. Dili man kami nagpili sa pagkabanhaw ni Kristo. Si Kristo ang nagpili nga mabanhaw siya Domingo. Kabubuton niya nga mabanhaw siya Domingo. Unya masuko dai mo nga maghandom mi sa iyang pagkabanhaw adlang Domingo. Pagkayabagan na lang og tawag ining mauhon. Unya galibog siya nga ang Kristo namatay man daw sa adlong Biyernes, unya pagkahuman ngano daw nga Domingo daw nabanhaw. Number 1 sa akon nang giingon, sumala sa ebidensya ang gisulti sa balang kasulatan, Domingo siya nabanhaw. Domingo pud siya gisimba sa mga apostol. Unya, unsa man pud ang atong ebidensya nga Biyernes siya gitawag og namatay. San Juan kapitulo 19 verso 31, ang iyang gitawag og pagkamatay, preparasyon kato pagpangandam kadto or adlaw nga pagpangandam alang sa gitawag og adlaw igpapahulay. So unsa man ning adlaw ang adlaw igpapahulay? Di ba ginapamugos ninyo adlaw Sabado? Di ba? Ginapamugos nyo ang adlaw ipapahulay sa ato ang kalendaryo Saturday na. So buti pasabot namatay si Kristo sa adlaw
sa pagpangandam para sa adlawng igpapahulay. So unsa man ning adlaw? Ang adlaw before ang tawag ining adlawng igpapahulay or adlawng gitawag og Sabado, sumala pa ninyo. Di adlawng Biyernes, so namatay si Kristo Biyernes, nga gilubong po siya ng adlaw, Sabado, Domingo. So tama ang gisulti sa tawag ining balang kasulatan nga Domingo sa nabanaw, sa ikatulo ka adlaw nabanaw siya. Kaya nagtuo siguro ni nga atong amigo or amiga nga ang counting sa tawag ining adlaw sa mga Hudyo sa mag-counting nato dili oy. Dili. Ang counting sa mga Hudyo bisan pag alas 3 na matay si Kristo, pag saop sa adlaw consider na siya as one day. Friday. Pagkahuman pagkasabado, pagkasaop sa adlaw sa pagkasabado, second day na. Pagtungtong sa alas 6 sa gabi, another day na po na ika-third day. So, buti pasabot, dili pwede nga magbasa kami o Biblia niya, isod niyo mo imong unahuna sulod Biblia. No. Dili na pwede. Nga naman kay gitawag na siya eisegesis. Ang imong panabot, gisuksok mo sa Biblia, mahulog na siya nga personal opinion. Dapat mo gamit ang exegesis. Buti pasabot nga ang meaning sa text ato ang ipagawas para ato anang masabtan mo. Nang ayog libog-libogan na imong pangunahuna. Sa Biblia, si Kristo namatay sa Biyernes, pagkahuman nabanhaw siya sa adlawng Domingo o gisimba siya anang adlawa. Napay laing tawag ining pamutbot ni mga dudong ipugos gyud nato Domingo. Kay gisimba din na ang sun god, kasi sulti nimo. Kasi gasulti nimo. Nagisimba din na ang sun god. Damgo na po na, chismis na po na sa inyong pastoy or ginalatid na po na potos buwan. Kaklaro anang ginaproklaim sa simbahan Katolika, si Kristo na banhaw na. Sun God na si Kristo? Si Easter na si Kristo? Saan naman tao ni oh, kahagbay rin nga matay ang pagtuo sa gitawag ug pagano inyong ginabuhi. Di ba? So sa pagyan, nagsaulog ba ang tawag ini mga pagano pagsimba sa pagkabanhaw ng Kristo? Nagsaulog ba ang mga pagano nga ang ilahang Diyos namatay pagkahuman gilubong na banhaw sa katulog adlaw? Asa mo ninyo gibutang na inyong tawag ining pangunahuna? Asa ninyo gibutang inyong saktong panabot? Nganong isuksok man gyud ninyo ang paganismo sa celebrasyong Kristyanismo? Remember nga kanang pagsaulog sa Easter Sunday, gisaulog na gikan pa sa una, ikaduha, ikatulo, kay gihandom nila ang pagkabanhaw ni Kristo isip kadaugan batok sa gitawag og kamatayon. Amo na itawag ining lisod ninyo kay magsige mo og kana bitong nagbasa daw kuno mo Biblia niya pagka mas mismo sa Biblia di mo motuo. Oh, niya pagka man di mo gimong kabalog yun sa practice sa mga Kristiyano for the first 300 days ngano man sulpot lang man mo. Sulpot lang mo kanang inyong pagano di na mo sa ulugan sa Katoliko ang giproclaim sa simbahan Katolika si Kristo na banhaw. Si Kristo nga atong Ginoo na banhaw. Ang namatay sa Biyernes si Kristo. Nya kana gipaghandom man na. So, gihandom na mo yung kamatayon sa Biyernes, gilubong siya, gihandom na mo yung paglubong nga, may puyo sa lubnganan, pagkasabado, pagka-Domingo, gaban-nabanhaw siya. O niya, ka nga event, naamas Biblia na. O niya, ano ipugos gud ninyo nga sa pagano? Ano ipugos gud ninyo nga para sa mga Diyos-Diyos? Kay para iingnon lang, nga tama og sakto mo? No. Mali mo din na, nga naman, kay di gud pwede nimong iparihas si Kristo og ang Diyos-Diyos sa mga pagano. Si Kristo ang matuod na kahayag. Kanang gingos mga pagano adlaw things na agibuhat sa Dios. Si Kristo dili binuhat. Kung dili si Kristo, Dios nga gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Dios nga matuod nga gikan sa matuod nga Dios. Si Aaron naman. Asa naman niya gibutan balintunga gyud ninyo tawag ining panabutoy. Unya naapay usa daw kuno. Kasaulugan daw kuno sa Espanya nga sa maunang Pransya. Kinuko mo na nga maluoy na lang in taon taani maapil tag ka. Sige no ko maapil tag ka kana bitaw ang atong utok ba atong gitamakas tong lapalapa na unsa naman taon ni. Pagtuon pa miga. Ako ang tambag ini kung kinsa may nagkaila ini pagtuon pagsakto nya pagkahuman tigluma yung pagtuon may tungod sa Biblia. Tanawa iyang background, di ba, makita nimo nga makauulaw ng imong gihimo karon. Ang among mga pagtulunan sa among kasimbahanan, mga pagtulunan kini sa atong Ginoong Hesukristo. Lunsayng mga pagtulunan. Walang labis, walang kulang.
100% legit biblical ang among mga pagtulunan. Ang pag-angkon ug ang pagpamatuod duha kana ka managlahing butang. Pwede kang muangkon nga kanang inyohang pundok, legit mo, unya pagkahuman ang inyong teachings nagikan sa Biblia, purely Biblia, pero pamatud ikana. Nga naman kay unang punto manggod mga sir mga maapil ning ato ang amigong tagak. Usa ka gitawag og pastoy. Unang punto manggod si Kristo manggod misulti nga panlakaw kamusta ng katawhan, paghimo og mga tununan, bautismo sila sa ngalan samahan, anak ug Espiritu Santo. Og hinumdumi ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Pamulong man ang Kristo sa Biblia, di ba? Unya, di na to pwedeng supakon ka na, buot ipasabot, gikan sa pagsulti ni Kristo ngadto sa iyang mga apostol, until now, wala muhunong si Kristo pag-uban ni anang maong iyang katawhan. Imposible man na nga kamuna. Nga naman kay, ano mong buto? Ni buto mo, 20th century, nagkaroon na nga panahon. Kung tinuod nga biblical na ang inyong pundok, ayaw niyo himo ang bakakuan si Kristo. Kung tinuod na nga biblical ng inyong pundok, ayaw ninyo sungaga ang nakasulat sa balaang kasulatan. Kaya kung mahimo mong tinuod, mahimo bakakuan si Kristo. Ingon si Kristo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So kung matinuod mo, mahimo bakakuan siya. Kay sa tanang panahon ko, so from the 1st century AD, 2nd, 3rd, 4th, until now, buti pasabot, kanang maong Kristo na siya'y giubanan. O ingon mo, biblical mo. Nya pagkahuman, yung buto lang mo 20th century, niya ipaangkon kanang inyong pundok, ipaangkon ninyo kang Ginoong Kristo. Dili pwede. Ikaduha, ingon pang San Pablo, Romans chapter 10, verse 14 to 15. Sumapa na San Pablo, unsaon man pagdawat sa pagtuo kung walay magwali. Unsaon man pod pagtawag ining pagwali kung walay gipadala nga magwawali. So ang tinuod nga iya ni Ginoong Kristo na ay gipadala. So usang paghiyang man sila ipadala. St. Matthew chapter 28 and St. John chapter 20 and chapter 21, pinandungan sila sa kamot. Diba? Si Kristo nagpandong sa iyang mga kamot ngadto sa mga apostol, ug ang mga apostol pod nagpandong pod sa ilang mga kamot ngadto sa ilang mga disipulos, ug wala ka na mahunong nga klase nga pamaagi nga gipasa-pasa, giawat from the 1st century AD until now, nagpadayon ka na. Kung tinuod mo kining atong higala nga pastoy, kung tinuod mo kasi may nagpandong ninyo nga responsableng persona nga naay koneksyon ngadto sa mga apostol. Kaya kung dili mo makaprueba na, buti pasabot, kutob lang mo claim, dili mo makahatag og igong ebidensya nga tinuod ng inyohang gi-claim nga legit mo. Legit mo sa inyong damgo, pero sa ebidensya, sa facts, illegitimate mo. Illegitimate in the sense ba nga illegal, kung baga. Illegal in the sense nga nag-angkon-angkon lang mo pero wa mo connection sa inyong giangkon. Unsa man na pagkakupitensya? Kamo, kumusta ang inyong mga pagtulunan? Kung ang among pagtulunan 100% biblical, ang inyong mga pagtulunan kumusta man? 99% traditional. Asa man agi ka ng inyong mga pagtulunan kay dili man kang Kristo. Hilig man gyud mo og mga kasaysayan. Ang inyong mga pagtulunan sumala sa kasaysayan gikan na sa pagano nga Romano. Kining atong higala nga doktoy og pastoy namulong og butang nga wa siya nakasabot. Abot og asa na siya na doktoy. Asa pud ni siya na pastoy. Remember nga ang word nga tradition it is a teaching, it is a thing handed down from one generation to another generation. So, for example, Bible, product man sa gitawag og tradition, nga naman gipasa-pasa man siya from the 1st century AD until now, gipasa-pasa siya. So product siya sa tradisyon. Dili ka pwede makalikay ni anam mong tradisyon na. Kay even ka mo nagagamit mo, wa pa mo na anana kanang libro ha. So kung lingon ka nga ang Kristo wa nagtudlo sa gitawag og tradisyon, imong gidinay ang nakasulat sa balaang kasulatan. Og implied imong gidinay ang pagka-factual ni anang maong libro nga gitawag og Biblia. Nga naman kay produkto mo sa tradisyon. Nga ang Biblia mismo namulong sumapag San Pablo. Ingon pa niya, 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, huptin ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong og sa kitawag og sulat. So na ay oral teaching, nagipasa-pasa nga wa gisulat, na apoy gisulat.
So ano sa man ang mahimong tradisyon kung ipasa-pasa na kana from one generation to another generation. From 140 years to another 40 or 4,000 years. Basta magpabilin gani na tradisyon ang tawag ana. So kay ang Biblia gikan man sa mga apostol, gikan man kang Kristo, gikan sa simbahan gitukod ni Ginoong Kristo, so gitawag siya, apil siya sa apostolic tradition. So kung kanang pundok ninyo wala may gitawag og tradisyon, nagikan sa mga apostol, piki mo. Kaya kanang inyohang pagtulunan manggod, tradisyon na nga gipasa-pasa sa tao nga inyong founder. So, gitukod mo sa inyong founder, naa siya gitudlo sa inyo, mao pod ang inyong giawat, mao pod ang gitudlo po ninyo sa inyong mga membro karon. Tradisyon man na. Kay again, ang tradisyon usa ka pulong, usa ka pagtulunan or usa ka butang gipasa-pasa gikan sa usa ka henerasyon ngadto sa gitawag og laing henerasyon. So, ingon mo, biblical mo. Supak man lagi mo sa Biblia. Di ba? O sige, ang kami, biblical mi, pero supak man mo sa Biblia. Wa man mo nagtuman sa gisultis, bala ang kasulatan. Nya napay mingon nga 100% mga pagano mo kay tawag ining nagsunod mo sa gitawag og kasaysayan. Uy, ingon ka, nagbasa kag Biblia. Di ba sa 78 do sa Salmo, sumala pa ni Salmista David nga ang Dios magtudlo pinaagi sa kasaysayan. Wala tanawa ra sige angkon nga biblikal niya pagkahuman gisupag niya ang Biblia. Kana palang pagkasulpot ninyo, supak na mo ana sa Biblia. Kana palang pagpagig kompetensya ninyo, si Kristo nagtukod og iyang iglesia, diya ka magatukod po mag inyo, giparehistro pa gyud ninyo, gibotang pa gyud ninyo inyong pangalan, kana pagpagkompetensya na sa iglesia gitukod ni Kristo, pagsungag na kung unsay nakasulat sa balaang kasulatan. Di ba? Ang Roma ulahin na kaya ng Roma oy. Ang nakaabot sa Roma San Pedro og sumala pa ni San Pablo, Romans chapter 1 verse 7 to 8, tungod sa pagtuo sa taga-Roma, mikaylap ang pagtuo sa tibuok kalibutan. So kung kanang pagtuuhan nimo, di gyud nagikag Roma, nagikag Jerusalem, o ikan nag-Amerika, ambot pasabot, piki ng pundok nimo, bisan pagkapila ka mga legit ka o biblical, ang imong teaching, ang inyong baruganan unbiblical, o niya pagkahuman kontra-biblical, at the same time, puro lang mo damgo, puro lang mo imaginations. Sa dihang naghari ang imperyo sa Roma, tanang kanasuran nga pagano nga iyang gisakpan, iyang gikopya ang ilang mga pagtulunan. Mo na nagsagol ng inyohang mga pagtulunan. Depende sa practice sa pagano nga mga kanasuran sa unang panahon sa paghari sa imperyo sa Roma sa tibuok kalibutan. O, ingon mo, di mo kutlog history. Kotlo man lagi mo og giingon nimong history. Mura nag-iro ni. Mura nag-bulldog nga iro nga mukaon sa iyang kaugalingon nga gitawag og sinuka. O, nanaway mo na mo mga Katoliko kay hilig mo og kasaysayan, pero tanawa, nagkutlo ko no og kasaysayan. Pero actually, katong iyang gusto dito kasaysayan, story to. Story. Nganong tawag anang story man, wa man nahitabo nga ang tawag ining pagano gisuksok ni iyang teaching dos mga Kristiyano. No. Tawag ining nisulod siya, nag-adapt po niyang Kristyanismo niya pagkaman, gisukso niyang paganismo. No. Di na mao ang gisulti sa kasaysayan. Ang gisulti sa kasaysayan, ang mga pagano na asali kaugalingong teachings, gi-convert na ay conversion nga nahitabo nga gihimo sa mga disipulo sa mga apostol aron makonverter kadtong paganong Romano. Pasud pag yun minimo si mong bulsa. Yabag na lang yun kaayo ang tawag ining mutuon nyo kalayo basti na ay oy tanaw ra godor. Romans chapter 1 verse 7 to 8. Ang Roma gitawag nga mahimong balaan tungod sa pagtuos taga Roma milukop ang pagtuo sa tibuok kalibutan. Og tungod pud sa gitawag og Roma, ang Christian faith wala maglisod sa pagpakaylap sa pagtuo from Rome hangtod sa France, hangtod sa Germany, hangtod na abot og US. Nga naman tungod na sa Rome, kay ang Rome dako kayog influensya sa tawag ining mga kanasunan at that time before the tawag ining barbarian conquest o even sa pag-abot sa barbarian conquest, nagbarug ang tawag ining Western Church, nagpabiling gyapon sa manudlo concerning sa gitawag og faith. Wala gyud problema ninyo kay gabasa-basa mong Biblia unya pagkahuman wa may background sa kasaysayan,
So nagtuo mo kanang inyong damgo, kanang inyong story, history na. Muli wa gitudlo sa Dios, pero ang Dios nagtudlo gawa sa gitawag og balaang kasulatan nga inspired written word of God, naman po siya gitudlo, naglamdag po siya, naghatag po siya mga kamatuuran na gisulat sa mga secular nga gitawag og kasaysayan. Ug di ninyo na malubag nga naman kay again factual kana na anay mga ebidensya, verified ang mga informations, kanang imo damgura na chismis. Real talk me ha. Ay lamog kasuko, sulti lang mig tinuod. Wala gig ko nakabasa sa Biblia na mag-Holy Week ta. O wala po na gitudlo ni Kristo nga mag-Holy Week. O wala po na buhata sa mga apostoles nga mag-Holy Week. Mao nay klaro. So pagtulunan sa yawa ang dili sugo sa Dios. Pagkahuyang ining presentasyon aning atong higalang tagag liman kag kung di daw kuno mabasa sa Biblia, ang usa ka pagtulunan iya daw kuno na sa yawa na kamoy unang maiguan na. Ngano man kay dili baya mabasa sa Biblia og never gitudlo sa mga apostol na kung di mabasa dili tinuod. Wala kay mabasa sa balaang kasulatan nga niingon ang Ginoong Jesucristo kapag dili mabasa sa Biblia ayaw ninyo tuuhi. So therefore, kanang inyong pagsulti nga kung di mabasa, di tinuod or iya sa yawa, kamura ang naigo. Nga naman kay nagtudlo og nagtuo og butang nga dili gitawag og mabasa. Now, concerning Holy Week, mabasa ba sa Biblia ang tawag ining Holy Week or kanang celebration nga sama sa ato ang gitawag og celebration karon? Kana nga klase nga pangutana na sa mga taong way hanaw concerning sa process sa usa ka gitawag og written ug usa ka practices nga handed down from one generation to another generation. Nga naman, una, parabag sa Old Testament ba, nahitabuon na ang event. Then after sa gitawag og sa event, nahitabo ang pagpasapasa sa ilang paghandom pinaagi sa pagpractice nila, nagihandom nila ang mga panghitabo at the time sa dihang gipagawa sila from Egypt hangtod sa gitawag og Kanaan. So buti pasabot ni ana, una ang event, then after ana kining oral tradition kanang gipasapasa lang ang mga practices, then after on that written. Mao pud na sa gitawag og Semana Santa. Kanang Semana Santa, it is only a celebration or tawag ining oral celebration or oral tradition na din gipasa-pasa ang maong gitawag og paghandom after nahitabo ang event. Ano sa ama nahitabo ang event nga nagantos og namatay ang ato ang Ginoong Jesucristo? Nahitabo ang tawag ining event ni adtong tuig 33. Then after on that, ang written nahitabo siya sugod sa 52 AD hangtod sa 99 AD. Even gani ang gospel na sulat mga around in between sa 60 to 70 AD. So buti pasabot, the fact nga ilahang gitawag og gisulat, detalyado nila nga gisulti kung unsay nahitabo adtong pagkamatay o pag-antos sa atong Ginoong Jesucristo. So sa ilang kasing-kasing, sa ilang una ilang gihandom to. Dili lang sila maka-practice publicly, nga naman kay at that time, after 5 years after namatay si Ginoong Jesucristo, nagkatibulaag na ang mga apostol, nga naman kay ang pinakauna nag-launch og persecution, mauman ang mga Hudyo. O so na pag-practice publicly? Nga ilang gihandom ang tawag ining kamatay ni Kristo, pinaagi parehan ng paghandom ito karon, nga din anang panahon na persecuted man sila, pamatiyon man sila, pangdagpon man sila. So diha palang daan, makita nato ba kining atong higala, way hanaw sa kasaysayan sa gitawag og Kristyanidad for the first 300 years. Number 2 point. Diha lang sila nahitabo nga nakapractice sila publicly after na na-convert si Emperor Constantine. Nga naman kay tungod abtong balaod nga Edict of Milan, gitolerate ang Kristyanismo diha sa tibuok Roman Empire. Kay sa first 300 years, ang unang milutos mga Hudyo, pagkahuman sunod ang mga Romano. Katong Romanong Imperyo, katong paganong Roma, dili Romano Katoliko ha. Kay una na po sa Romano Katoliko. Kuya ra ba na sila basta kiling-kiling ice cream na. So so ang unang milutos mga Hudyo, pagkahuman ni sunod kining paganong Romano. Then pagkahuman ana, tungod kay giluto sila, illegal sila for the first 300 years. So again, magtago-tago sila. So saan na pag-celebrate? O saan na pag-commemorate? Diha ra sila ni celebrate, diha lang sila ni commemorate publicly after
nga na-issue ang Edict of Tolerance katong Edict of Milan. Unya ang pinaka-known ana nga nag-celebrate kini si Bishop Athanasius, Bishop of Alexandria. Unya ka na si Bishop Athanasius Manggod, di man na sila mo celebrate kung dili handed down nga practices. Kanang gipasa-pasa ba ilahan ang tawag ini na receive. First ang ilang term nga ginagamit ana a great week or the great week. Kung diin gihandom ang kaluwasan, hangtod nga gitawag siya og tawag ining Holy Week. Ang question, dautan ba ang paghandom sa kamatayon ni Kristo? Dautan ba ang paghandom sa gitawag og pag-angto sa tuang Ginoong Kristo? Hebrews chapter 13 verse 7. Unsay magisulti sa balaang kasulatan, hinumdumin ninyo ang mga pangulo kaniadto nga nagkinabuhi, namatay tungod sa pagtuo. Si Kristo pangulo sa tanang pangulo, obispo sa tanang obispo. So therefore kinahanglan siyang handumon. So usaw sa mga paghihandumon kana magtinga magtawag anang magtunganga lang, magpitok-pitok lang mata dili na agnay tawag ining practices, actions. So mao ni puntos mga sir mga ug kini atong higala nga gitawag og taga pagbasa sa lagi og kasaysayan sa gitawag og mga Kristiyano, una ka gitawag og muputak. Kaya kanang prinsipyo ninyo kung di mabasa di tinuod kamay inyo man na. Kung kinsa gani ang nagtudlo, kinsa gani ang gitudluan, katong teaching nga gitudlo dito sa iyahang tawag gitudluan, katong gitudluan niya mao to ang subject sa teaching. Kami dili man na among tudlo o teaching ng sula eskriptura. Kaya ang among pagtulunan kanang gisulti sa balang kasulatan, nasulat o wala masulat kanang gitawag og tradisyon. So kanang inyong paingon nga di minuto kay di mabasa inyo na dili na amo. Pero again sa kunang ingon kamo ang unang naiguan na kay wala biya daghan biya kay mga practices mo nga wa sa Biblia. Kaya ni paghandom ni sa birthday sa inyong mga founders, even gani katong palpak nga si William Miller gihandom pa na ninyo iyang birthday. Kana palang daan di man na mabasa sa Biblia asa sa Biblia na be. Nga tawag ining nisulti ang Kristo ug mga apostol nga paghandom mo sa mga birthday aning mga Amerikanong founder ninyo. Asa pod sa Biblia nga niingon si Ginoong Kristo nga hala sa 19th century diha mo magpasakop sa Seventh Adventist. Wala oy. Wala og wa pod ba sa Biblia nga magpasakop sa mga pastor yung Seventh Adventist? Wala gyud. Wala. So ang prinsipyo nga kung di mabasa di tinuod og si bisan kinsa magtudlo og maghilihok, magpractice sa butang gitawag og dili mabasa, iya sa yawa kamo ang una naigo kay nagatuo mo, nagapractice mo og mga butang nga dili mabasa sa Biblia, wa gitudlo sa mga apostol ug wa gitudlo ni Ginoong Kristo. May paning Holy Week na apay implicit presentation concerning sa gitawag og celebration. Bangag ragyod kayang mutuo sa inyo ha, ano? Bangag ragyod kayang mutuo sa inyo ha. Muna nga, may nga tawag ining di mabasa, di tinuod nga na magamit din na as tawag ining primary evidence kanang pag-ingon nga di mabasa. Bisan gani kanang term nga di makita, dili man siya magamit as primary evidence. Taga-imig supporting evidence nga maghatag og dakong pruweba nga tama na ang inyong interpretation. Pero sa ako nang giingon, bisan pagwa gitudlo explicitly pero implied masabta nato nga ang mga apostol kaniadto gihandom nila ang pagkatao, pag-ampos, pagkamatay ni Ginoong Kristo. So apila din ha ang gitawag og Holy Week. Yang problema di mo kasabot ana kay sulpot lamang gud mo, ipangtukod lamang gud mga Amerikano. So unsa nyo pagsabot sa mga butang nga wa pa mo? Di ba? Di ba? Unsa nyo pagsabot sa butang nga wala pa mo existence ana nga panahon? Ang Iglesia Katolika nagalihok, nagabuhat niya nga naman kay siya ang naging-uban kang Kristo ug sa mga apostol sa una, ikaduha, ikatulo hangtod karong gitawag og panahon na. Wala nga di gyud mo kasabot bisag kung saan mo pagpasabot. Okay? Mahimuot jud ko aning mga amigo nato mga Katoliko ba. Magsige sila pamasangil nga kuno ang mga Sabadista mooy nagpapatay kang Kristo. Unya di ay sila raman di ay mooy nagsigig patay kang Kristo kada tuig. Tan-awa ra gud ron ang ilang Kristo karong adlaw patay. O kinsa may nagpatay ni ana? Kamong mga igsuon ng mga Katoliko. Mao na ngayaw mo sig pamasangil nga ang mga Sabadista mooy nagpatay kay Kristo. Kay ang tinuod kamo mooy nagsigig patay kang Kristo kada tuig. Ana nagigagamay ang inyohang gitawag og panabot nga di na mo makaila or maka-distinguish concerning anang actual event o kining celebration or commemoration sa usa ka gitawag og event. Nahulog na kung ato ang sundan ang interpretation ng atong higala
nga nagpailang defensor sa Peking nga Sabadista, mahulog nga ang actual event ug ang celebration or commemoration same ra. Dagkong gitawag og katawanan. Mura ba og kana bitang naghandom ta sa kamatayon ni Dr. Jose Rizal every December 30. Namatay man siya December 30, 1896. Di ba nga tong gobyerno na ay reenactment kumbaga, di ba, na ay mga tawag in nag-act na sundalo, na ay nag-act na Rizal, pagkahuman, katong yung actual gyud nga command. Kung unsa tong command kani adto mo ay gitawag i command. Subot ba ding ipasabot nga gibalik-balik sa atong gobyerno og patay sa Dr. Jose Rizal kay gi-reenact always ang nanghitabo kay Dr. Jose Rizal? Ingon ana ba? Tuo ko ba tawag ining taas ang ato ang panabot concerning sa gitawag og literatura o kana bitong sa history concerning sa Christian faith at the same time secular history. So Ginoo ko in taon ning mga tawhan namo na maminaw ko sa ilaha ang katulad gid intawong mga wayhanaw ang tawag ining ilah ra yung gitawag og mailad. Pero sa tuwa di mo ta mailad ana. Nga naman una kabaluta sa gitawag actual event o kanang commemoration o nag-celebrate sa commemoration sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo. Nga naman kay musugot tag sa dili tinuod gyud nga naay event nga si Kristo gipaantos, si Kristo gipatay, pagkahuman si Kristo ang atong Ginoo nabanhaw. Og mabasa nato na sa balaang kasulatan. Og diha nagsukad mauna ang source sa commemoration and celebration every Semana Santa. So malang na ay mga reenactment nga naman kay ipakita sa tao, ipakita sa mga Katoliko sama namo nga ingon ana di ay ang naangkunan ni Kristong kamatayon. Dili man perfect ang pagka-portray, pero at least na ay makitaan mga visual aid, visual living aid. Kumbaga, nga diin ang tao makapamalandong nga ingon ana di ay ang naangkunan pag-anto sa to ang Ginoong Jesucristo. Pero wa nagpasabot nga gibalik-balik na magpatay ang Kristo. Is Ginoo ko, subot pasabot every mag-celebrate din Bonifacio Day, Rizal Day ng mga tagaka, nagpasabot nagibalik-balik mo na nagpatay si Bonifacio, si Juan, si Rizal. Sa mga dili na ingon ana Nga naman kay mosugot kag sa dili ang nagpapatay kang Kristo sa Badista. Mosugot kag sa dili nya mga si Kristo ang atong Ginoo sa Badista pero Jewish religion man to. Mamo mga original nga sa mga sa Badista. Kamo mga piki man mo. Di mo tinuod nga sa Badista kay Americanized and buto mo from America. So kanang sa Badista nga naa nakasulat sa balang kasulatan nagpapatay kang Ginoong Kristo mo ni mang orig. Unya mosugot sa dili mo ni ka matuoran dili Dominguista ang nagpapatay kang Kristo. Sa Badista gyud ang nagpapatay kang Ginoong Kristo. Manang amo ang gihandom nga naman kay bisan pag gipapatay siya sa mga Sabadista pero natuman ang iyang giingon nga gub-an ninyo ang templo kay bangonon kini sulod sa tulo kag gitawag og kaadlaw mo man na iyang lawas mo man ang iyang tawag ining kamatayon. So every time ang mga Katoliko maghandom sa kamatayon ni Kristo man naay mga reenactments, naay tawag ining mga visual aids, naay mga pelikula, naay mga dramas nga kung diin nagapunting kung unsa tong mahitabo ang Ginoong Jesucristo. Pero di na ingon nga among gipatay pagbalik sa Kristo. Huna-huna ra na ninyo para lang na niadtong mga tao nga ang pangunahuna panabot na sila palapa. Di mamingon ana magsabot. Kami mga Katoliko dili mingon ana magsabot kay samara nga sa ko nang giingon kana maghandom ta sa Rizal Day, maghandom ta sa Bonifacio Day pero it does not mean nga atong gihandom ato ang gipatay balik-balik taga-tuig si Rizal o si Bonifacio. Mao pod na ang kamatayon ng Ginoong Jesucristo. So ginahandom na mo matag tuig nga naman kay kining maong tuig among gi-offer sa kinabuhi ni Kristo gikan sa pagkatao, pagkamatay ug iyahang pagkabanhaw. Kining tuig ga iyaha man kang Ginoong Jesucristo man So kining maong tuig ga sentro namo ang among Ginoong Jesucristo. At the same time syempre sa iyang kamatayon dako gyud paghatag ug pagpamalandong nga naman kay kining simbahan Katolika namo gyud connection kang Kristo. Unlike mangod sa mga dili Katoliko, wa magud na sila connection kang Kristo. Mo na ingon ana sila ka kanang bitong ka kusog mga taki nga naman kay di man sila di sa kasabutan tungod kay ang ilang mga pundok buto lang after 16th century. Kaya katong mga Katoliko na kung ubad na kang Kristo mo nang importante alang kanato ang kinabuhi ni Kristo, mga panghitabo niya kaniadto nga gi-preserve
sa ato ang gitawag o mga fathers until now ato anang nadawat. Kay ang iglesyang gitukod ni Kristo buhi until now ug mao na ang nagpreserve sa tanang mga impormasyon concerning kang Kristo ug sa iyahang mama. Mo kini nga mga amigo di ni kasabot kay sa kunang giingon Americanized. Founded by the Americans, founded by mere man. Dili si Kristo ang founder ini mo na dili sa na makahatag og dakong importansya ni anang maong gitawag og event. Kita kay makahatag tani anang ano man kay kana mao nga event mao naghatag og kinabuhi sa iglesyang iyang gitukod man. Always ginatong handumon sama sa giingon ni San Pablo. Hebrews chapter 13 verse 7, hinumdumin ninyo inyong mga pangulo kaniadto ang ilang pagkinabuhi, pagkamatay ug awata ang ilang pagtuo. Mo ni among gihimo karon. Amo ang ginahinumduman mo nang naay mga reenactments ug uban pa. Okay? So dili na patay. Gamayan ni panabot. Gamay kayo. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hype o display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang bigtas mudang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-medo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Sagot, basahin ko. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-para ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the truth is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.